pa rito si Jesus, hindi naman niya sinagip yung kaluluwa ng tao eh. Yung sinagip niya yung konkretong nagugutom, konkretong nawawalan ng pag-asa, konkretong taong may sakit. Ang pagiging Katoliko ay hindi taliwas sa pagiging Pilipino. The pains, the anxieties, the concerns of modern man are also the pains, the anxieties, the concerns of the church. May iba't ibang mukha raw ang kahirapan. Ngunit kahit saan mo ito tingnan, sa harap, sa likod, o maging sa tagiliran, madali mo itong makikilala sa ating lipunan. Makikilala mo ang kahirapan sa mukha ng mga taong walang ligtas at disenteng tirahan. Makikilala mo ang kahirapan sa mukha ng mga taong mailap ang katarungan at sa mga taong nakabilanggo na sa paglayay walang katiyakan ng kinabukasan. Kadalasan, ibinibintang na ang simbahang Katoliko raw ang nagpapalaganap ng kahirapan. Simbolo kasi ito ng kahirapan at pagdurusa ni Jesus na nagsabing, pasanin mo ang iyong krus at sundan mo ako. Kaya raw ang mga tao, lalo na yung mahihirap, hindi nagsisikap sa buhay ay dahil tinuturo na lang daw ng simbahan o ng pananampalataya na magtiis, magtiyaga, ganon. Tapos, kapag ikaw ay nagtiyaga, kahit hirap na hirap ka, maghintay ka sa pag namatay ka sa kabilang buhay ay meron ka namang gantimpala, may langit, may kaluwalhatian na ibibigay sa iyo. Kung hindi mawawasto yung pag-iisip na parang ang kahirapan ay sige ganyan na lang, tanggapin na lang, kahit na meron namang magagawa para baguhin ang sistema, para maging mas makatao, makadiyos, makabayan, ay mahalaga na mamulat ang mga tao doon sa ating misyon na pwede naman pala natin baguhin ang sitwasyon, hindi lang para sa ikabubuti natin, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Parang kung may sugat ka, di ba? May sugat ka. Ginamot mo yung sugat, pero hindi gumagaling yung sugat. Kasi meron palang ibang dahilan yung pagkakasugat na yan na hindi naman nagagamot. So, ganon din yung kahirapan. Meron dahilan ang kahirapan. Maraming dahilan. Kailangan tong i-address eh. Kasi, paano magkakaroon ng pagbabago pag hindi mo in-address yung dahilan ng poverty? Kahit na sino man ang iyong tanungin, sari-sari ang sagot na iyong makukuha. Ang isa, sasabihin sa ekonomiya. Ang iba naman, iuuwi sa politika. Para sa simbahan, iisa lamang ang sanhi nito. Napakasalimuot at napakalalim na problema ng kahirapan sa ating bansa. Masasabi natin na ang lahat ng ito ay nagmumula sa pagiging makasalanan ng mga tao. Sa tingin ko ito yung pinakaugat ng problema ng kahirapan sa ating bansa. Yung mga epekto at bunga ng kasalanang pansarili ay nagiging mas malawak, mas malalim, umaabot sa mas maraming tao at lumalaganap sa buong lipunan, sa buong bansa. Nang buuin ang Second Vatican Council, umigting ang tungkulin ng simbahan na magkaroon ng aktibong papel sa buhay ng mga sawimpalad at maralita sa lipunan. Ang pari, ayon sa turo ng Vatican II, no, ay ganoon maging gabay, parang pastol, lalo na ng mga mahihina at mga iniiwanan ng lipunan, yung mga nakalimutan na, no, hindi na ginagabayan. Kaya meron tawag nga na preferential option for the poor. Merong pagkiling. No, kung ang puso mo umiibig, merong siyang mas pinipili na ibigin ang mga mahihirap. Hindi dahil mas mabuti sila o mas kaaya-aya, kundi dahil sila yung may pangangailangan ng pag-ibig at paggabay. The poor are the favorites of God. And the poor always have a very, very special attention spot in the heart of God. The church must live with the poor and live poor among the poor. Number one, ang simbahan kasi ay
pagpapatuloy ng incarnation, the Word made flesh. So, and the Word dwelt among us. So, hindi magiging totoo ang simbahan kapag hindi siya nakipamayan kasama ng mga dukha. Ngunit sa kabila ng pagkiling ng simbahan sa may hirap, bakit kaya tila hindi pa rin maibsan ang kahirapan ng marami nating kababayan? Pero may kahirapan kasi na hindi pinipili ng iba, pero parang imposed, ipinapataw sa kanila ng isang sistema na mali at makasalanan. At sa bandang huli, nasisira yung tao, yung dangal ng tao. Doon ang misyon ng simbahan. Kaya ang simbahan kumikiling, tumutulong sa mga biktima ng kahirapan ay dahil doon sa uri ng kahirapan na parang hindi naman nila pinili. Kabilang dito ay yung mga institusyon, mga grupo, at iba't iba pang mga kaayusan na nagpapalaganap ng kasalanan sa isang mas malawak na paraan na hindi nagagawa ng individual. Halimbawa, isang gobyerno na nangaapi o sumusupin sa mga karapatan ng mga tao, isang kagawaran ng bansa, isang departamento halimbawa na kumukupit sa mga kayamanan ng mga tao bilang kapalit ng mga serbisyo na dapat ibigay ng sangay na ito. Yung trust ng simbahan sa problema ng kahirapan sa ating paligid, it should be liberational also. Titingnan natin ano ba yung mga struktura ng lipunan na hindi tumutulong upang yung dignidad ng tao ay maitaguyod natin. And we must destroy those structures so that people will be truly free. Kinakailangan ng isang pagtugon, hindi lamang sa individual na antas, ngunit sa panlipunang antas din. Kung meron mang nagpapahirap sa mga mahihirap na hindi napapansin pero tunay na nagpapahirap, ay yan yung maling sistemang politikal na punong-puno ng graft and corruption, no? Yan parang hindi napapansin na nang-aapi ng mahirap, pero yan ang talagang nakakaapi sa mga mahihirap.